nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to BBS only. Big runs and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga putang ina niyo. Maiba naman tayo. Itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidency siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ko, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubwisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Alam mo, talagang sabi ko nga, parang bagyo ang panahon, di ba? Lumihis na. Nawala kay Bagyong Tenggol. Nawala kay Bagyong Christy. Napunta ngayon sa mga DDS at saka PBBM. At alam na po natin siguro lahat mga kapatid, laman naman po ng YouTube ngayon, kung ano-ano ang hinaing na magkabilang kampo. Alam mo Romel, binuhay niya ang mundo ng politika, kulay politika dahil dito. Uunahin na po natin ang mga kababayan nating DDS, ang mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay nag-ugat, of course, dun sa ginawa niyang parody sa jet ski holiday, di ba?
ginamit ngayon yung jet ski holiday na ang mananalo ay magkakaroon ng free ticket going to the Netherlands. Di ba? Yes, opo. Oo. Doon nagsiklab ang mga sentimiento ng ating dating Pangulong PRRD. Talagang, kasi nanay, naalala nila na yung sitwasyon na yun ay napakainit na usapin na hanggang ngayon ay talagang ipinaglalaban ng mga supporters ng dating Pangulo. At saka Romel, tama yan meron pong sugat na nagnanaknak ngayon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito pong sugat na ito ay nag-ugat sa kanilang paniniwala na ang kanilang presidente, ang kanilang hinahangaang dating Pangulo ay kinidnap at dinala ng sapilitan sa The Hague. Sugat po yan na hindi po natin magagamot. Hindi natin yan po pwedeng pakialaman dahil yan po ang kanilang paninindigan. Doon na lamang sa sugat na yon, dapat sana ay nirespeto ni Vice Ganda ang katayuan at saloobin ngayon ng mga DDS. Si Attorney Harry Roque nga, nagsalita na, di ba? Na doon na lamang po sa edad na lang na 80 anyos na. And you don't kick a dying dog, sabi niya. Nakakulong na nga, matanda pa, at meron pang sugat ang kanyang mga taga-suporta ngayon na pinipilit nilang ihanap ng gamot. Pero binastos mo pa. Yun ang kanyang punto. At sabi naman, napanood ko kanina yung vlog ng The General's Viewpoint, isang dating general. Yung kanyang pamilya naman, hindi na niya pakakainin sa McDo at saka hindi na sila bibili ng mga yung produkto ng CDO. Kasi paninindigan niya yon dahil binastos yung kanyang hinahangaang dating Pangulo. Tapos ang dami yung kanyang mga ine-endorso talagang. At saka Romel, napansin mo, di ba 20 million yung kanyang followers sa FB? Yes, opo. Alam mo, ilang oras lang pagkatapos nag-19 na, no? Opo, nanay. At million. Correct. At talagang nakakaloka, ipinararamdam talaga sa kanya na yung inano niya na maraming nagmamahal sa dating Pangulo na yung ino-okray mo, binardagul mo, na alam mo namang sensitibo kami pagdating dito, hindi namin alam ang ginagawa. Pero makikipaglaban. Nagrarally pa nga po ang mga kababayan nating OFW bilang pagpapakita ng kanilang sinseridad ng pagsuporta sa dating Pangulo. Pagkatapos, gagawin mong biro, babastusin mo yung jet ski holiday na yan, na ang mananalo ay magkakaroon ng 2 free trip ticket to The Hague. Ano yun, di ba? Respeto. Okay, naiintindihan natin ang kanyang pagpapatawa, ang kanyang pagkukomedya, parody, sabihin natin, okay. Napahalakak niya ang mga nasa Araneta Coliseum, pero dapat binibigyan din niya ng numero naman yung mga taong masasaktan sa kanyang pambabastos na tinatawag, di ba? Mamaya natin yung kay PBBM, may sarili din to Meron din. Dito muna tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga DDS. Natural, yung mga kampi naman ngayon, kaya PBBM, tinatawag na iyakin ang mga DDS, di ba? No. Iyakin kayo. Double standard. Bakit kapag kayong Pangulo nyo ng babastos, okay lang. Dapat ready din kayo na tanggapin binastos ni Vice yung Pangulo nyo. Parang ganon. So, nakakaroon ngayon ng salpukan di ba? Opo, na parang ito yung nagbukas lalo ng pintuan na dati nakapinid lang. Kasi wala pero ito, binuksan niya talagang welcome. Sige, buksan, maglaban-laban, magparinigan kayo. Okay lang naman daw po, karamihan na nagsasabi ngayon na okay lang naman sana magbiro. Pero may timing kasi, hindi sa panahon nito na kung saan lugbok at naghihirap ang kalooban ng mga dating Pangulo. At saka DDS. At saka Romel, yung respeto, dapat hindi tinatanggal yon, hindi inaalis yon. Ano to pinakamataas na tagapamuno ng ating bayan, FPRRD, nitong nakaraang di ba, rehimen. Doon na lamang yung respeto dapat ay ibinigay niya. Marami siyang pwedeng pakialaman at gusto niyang babuyin. Marami. Pero ibigay mo ang respeto sa dating tagapamuno ng bansa kung saan ka kasama. Di ba?
taga rito ka Pilipino ka. Nagdurugo ang puso ng mga DDS ngayon. May sugat silang nagnanaknak na gusto nilang ihanap ng gamot. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad ang kanilang pangarap na pabalikin sa Pilipinas ang dating Pangulo. Papakialaman mo ng ganon, di ba? Napakasakit nun talaga. Okay, magbabasa lang muna ako ha, para hindi pa puro tayo ang nag-oopinyon. Ang masasabi ko lang po, mahirap kalabanin ng mga DDS para kang bumangga sa pader. Milyon po yan, good luck na lang, sabi ni Dan Clavesillas. At sabi naman ni Rain Cortez, eka nga digital ang karma, Vice walang ganda, biglang bounce back to you, Vice walang ganda, ha ha ha, ayan. Oo nga, ang tawag nga sa kanya ni Bisdak Pilipinas, yung vlogger nating kababayan, Vice pangit, Vice pangit, kalbo, panot, ginaganon-ganon siya. Dahil binastos ang kanyang Pangulo. Ganon, di ba? Tapos, eto sabi ni Jamie, kaya binanata ni Caballo si PRRD kasi sa tingin nila, si Digong ang nagpasara ng ABS-CBN. At yan naman pumasok, Jamie Dacia, yung pagkakasabi, yung litanya ni Attorney Harry Roque, na ang nagpapasweldo ngayon kay Vice ay si Tambaloslos. Di ba? Another na naman. Oo. Nakados ngayon, di ba? Kaya daw subservient daw itong si Vice dahil, di ba? Yun ang kung totoo man po na magiging persona non grata. Mamaya ito, Marichu Formasyon ilalaan namin to. Meron kaming tungkol dito sa persona non grata. Ang dami tuloy inuungkat sa past niya pati cosmetic niya ay sinisilip na made in China. Pero tumalak siya against China. Parang sugal lang to na kung ayaw mo talaga, wag mo pagkakitaan, di ba? Tinira niya si PRRD pero ni guest niya dati sa Gandang Gabi Vice for rating. Tama ka dyan, Agachu, at gustong-gusto niya yung mga sinabi ni FPRRD noon, di ba? Okay, at eto, meron dito nag-text sabi lang niya, please don't mention my name. Sabi niya, ay, nako, Eto, titingnan ko lang muna, Romel, Oo, nanay. Kaya mahirap na. Please don't, please don't mention my name. Nagpupumilit yan si Vice Pangit sa lahat ng bagay. Gustong maging babae, pero patayo pa rin naman siyang umihi. Ang mukha niya, kahit anong espalto, 3 doble, pero baku-baku pa rin. Talagang, pilit niyang binabago ng siyensya ang anyo niya. Bakit hindi ang kalooban niya ang ipagawa niya? Ay, nakakaantindi nito. Diba, nakatayo pa rin daw. Nakatayo pa rin daw na umihi. At kahit daw 3 doble yung pundasyon, yung muka, talagang ganun pa rin daw, bako-bako. Okay. At eto pa, I'm very cross. Pero what do you expect sa isang hambog? Dear Karama, I am not rushing you, but I'd love a front row seat when you arrive. Kaya wait ka lang dyan. Hayop ka. Sabi ni Wating-Wating. Gusto raw niya sa front row siya pag dumating. Okay. Gulat naman ako doon. Yan na. Nakakaloka, di ba? Yun po, yung sugat, irespeto natin. Nagnanaknak. Yung matanda na dating Pangulo nakakulong, irespeto natin sa edad na lamang. At ay nako, ewan ko sa'yo. Dito tayo, yung persona non grata siya. Merong mga taga Davao na talagang pinadedeklara siya bilang persona non grata sa Davao City. Sa kayabangan ni Vice, pwede niya isagot na, bakit? Davao lang ba ang lugar dito sa Pilipinas? And I am not planning to go there. Kaya niya yon. Wow. Diba? Kaya niya sabihin yun. Sa totoo lang. Kaya ito, kaso, para sa kanila, hindi dapat na mag-concert o mag-show o anumang partisipasyon ng anumang programa si Vice Ganda dyan sa Davao. Hindi naman agad-agad na nangyayari yan. Pero ang sakit, di ba, na ikaw mismo, pinapersona non grata ka sa lugar ng taong nilait mo. Yun At saka yung mga persona ng grata ka na sa isang, di ba, alam naman natin, ang Pilipinas ay binubuo ng 3, Luzon, Visayas, Mindanao. Paano na pag nabawasan ka ng, alam mo yun, isang malaking kawalan.
sabi ni Marichu Formacion Espiritu, kung tutuman po na magiging persona non grata si Vice, dahil ito po ang masasabi ko, deserve. Hindi na natuto at nadala itong si Vice. Feeling perfect ang hayop. Wala nang pinipili. Talagang yung ano. Ginawa mong katatawanan ng mga taong nananahimik. Ikaw naman ngayon ang pagtatawanan namin. Bastos to the highest level ang kabayo na to. Sabi niya. At sabi ni Ching Bautista Silverio, no one is above the law and respect begets respect. Tama. Magpakita ka ng respeto. Respeto ang ibabalik sa'yo. Kung ano ang ipinakitan mo, yun din ang ibibigay sa'yo. At walang mas mataas pa kaysa sa mataas. Yun lang yun, di ba? Correct. Sabi ni Nick Masangkay, ang masasabi ko lang, Nay, wag na wag sanang isali ang relihiyon at politika sa pagpapatawa. Maliban lang kung political vlogger siya talaga. Lalo pa at may mga ini-endorso siyang mga produkto na maaaring ang mga nasasaktan ay huwag tumangkilik dito. Asahan niyang magbalikan lahat. Tama yan, Nick. Sinabi na nga ni, nung napanood ko kanina yung The General's Viewpoint, yung buong pamilya niya, kaibigan, mga kapamilya, sasabihan niya na huwag kumain daw ng McDo dahil ini-endorso. At saka daw yung CDO, huwag bibili daw noong mga ini-endorso ni Vice Ganda at iba pa. Yun ang dyan, di ba? Nay, ang masakit, pati ata nanay ni Kabayo, gawa yata ng memes na aray ko Kabayo, pati nanay mo nadamay. Ginagawa daw ng memes yung nanay ni Vice. Oo, alam naman natin sa social media, hindi natin saklaw yan. Pag may ginawa ka, damay-damay ito. Maaari kang makiusap, pero question kung ikaw ay pagbibigyan, pakikinggan o hindi. Ganun yon. Pinakamaganda po na huwag tayo manlait ng kapwa upang irespeto tayo ng madla. Sabi ni Joe Florendo, ayan, kung paid concert, respeto muna sana bago punchline. Imbes na pagkaisahin ang mga nagkakahiwa-hiwalay dahil sa politika nang gagatong pa. Ganito na ba kababa ang kalidad ng mga komedyante sa Pilipinas ngayon? Nako, hindi talaga siya natututo. Baka kapag sigad na mismo ang nagpayo, saka lang siya makikinig.